Sa Qatar ako unang nakapagtrabaho pagka-graduate ko ng college. 2 taon na ako doon nung tawagan ako ng pamangkin ko, anak ng ate kong panganay, at umiiyak siya. Sumisigaw lang siya nung una. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya. Tapos naputo lang tawag. Kaya ang tinawagan ko na lang ulit ay ang ate ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung malaman kong umuwi ang pamangkin ko sa probinsya namin kasama ng mga barkada niya para magbakasyon. Nataranta naman ang ate ko sa sinabi kong umiiyak lang ang anak niya nung tumawag. Dali-dali siyang umuwi agad sa probinsya kasama ng bayaw ko. Ilang araw ang lumipas nang tawagan nila ako ulit. Si nanay ang kumausap sa akin. Bumalik lahat ng takot na naramdaman ko nung gabing yun. 20 taon na ang lumipas. Sabi ni nanay, nawawala pa rin ang pamangkin ko at 2 pa niyang kaibigan. Habang natagpuan naman ang isa na walang kahit anong saplot sa katawan sa tabi ng fish pond. Sa paggising nito ay nagkwento ito ng nangyari sa kanila. Nasa likod bahay sila nag-iihaw at nag-iinuman nang makarinig sila ng nakapangingilabot na ungol sa dulong parte ng bakuran. Pumasok ang pamangkin ko sa bahay para maghanap ng flashlight. Sa pagpasok niya, saka lumitaw yung nilalang na yun at naglakad papalapit sa kanila. Parehong-pareho sa nakita ko noon ang pinaglarawan niya sa nakita nilang magkakaibigan. Ngusong parang sa kabayo, buto at balat lang, mga paang parang sa agila. Hasang sa magkabila ang gilid ng mukha, walang tenga. Brasong parang sa unggoy na may 3 matutulis na kuko at matang pangtao. Pagkakita nila dito, binato ito ng 2 niyang kaibigan na siyang naisip niyang dahilan kung bakit inatake sila ng nilalang na yun. Nawala itong parang bula kasama ng isa nilang kaibigan. Nagsipasok naman sila sa loob ng bahay. Doon na nila pinatawag ng tulong ang pamangkin ko at ako ang tinawagan niya. May 5 na kasi akong pamangkin nung maranasan ko yung nasa part 1. Alam niya ang kwentong yun dahil yun ang naging panakot sa kanya ni ate at bayaw pag gusto niyang maglalabas ng gabi para makipaglaro. Kaya siguro ako ang naisip niyang tawagan. Kaya lang habang kausap niya na ako sa telepono, lumitaw sa bintana ang kaibigan nilang kinuha ng nilalang. Duguan na ito pero sinabi nitong tumakbo na sila palabas dahil mas magkakaroon sila ng tsansang makaligtas pag lalabas sila at makahihingi ng tulong sa iba. Kaya dali-dali silang lumabas. Nagsitakbo sila patungo sa direksyon ng gate. Ilang metro na lang ang layo nila sa gate, lumitaw muli ang nilalang na yun. At kasabay nun, nawalang parang bula ang kaibigan nila. Huli na para bumalik pa sila sa loob ng bahay. Kaya pumihit silang 3 at tinungo na ang likod ng bakuran. Umaasang hindi sila mahahabol nito. Kaya lang, inisa-isa sila. Nakarinig siya ng tunog ng pagkapunit sa hangin at natigil na lang sila nung makita ang pamangkin kong nasaksak na ng kuko ng nilalang at kinain na ito ng buong buo. Dahil sa nasaksihan, ang natitira pa niyang kaibigan ay tinulak siya papalapit sa halimaw. Saka ito kumaripas ng takbo. Sa lakas ng pagtulak nito ay bumangga siya sa katawan ng nilalang at sa labis na takot nang matumba siya sa lupa, nawalan na siya ng lakas na bumangon. Inantay na lang din niya yung sakit at paglaon ay kamatayan niya. Pero hindi yun dumating. Bagkus narinig niya ang sigaw ng kaibigan niya at naramdaman na lang niya maya-maya ang sarili niyang binuhat ng nilalang. Nahihilo siya sa bilis ng kilos nito. Ang paghinga ng nilalang na yun ayon sa kanya ay katulad ng sa taong hinihingal pag tumatakbo o pagod. Kaya sigurado siyang ang narinig pa niyang isang ungol ay hindi nanggaling sa nilalang na may bitbit sa kanya. Matapos nun ay wala na siyang maalala hanggang sa magising na lang siya sa ospital.
Ilang oras pagkagising niya, ayon kay nanay may dumating na 2 tao. Isang lalaki at babae na naka-corporate attire. Kinausap nila ang kaibigan ng pamangkin ko. Pero ayon kay nanay saglit lang naman. Kasunod nila dumating ang mga pulis at magulang ng 2 pa nilang kaibigan. At iba ang sinabi niyang kwento sa kwento niya kila nanay. Nung sinabi sa akin yun ni nanay, iisa lang ang naisip ko. Sa likod ng nilalang na yun, may isang maimpluwensyang tao ang tumatakip sa nangyayaring kababalaghan sa munti naming bayan. Pag-uwi ko ng Pilipinas matapos ang 2 taon buhat ng mangyari yun, pinuntahan ako ng kaibigan ng pamangkin ko at kinumpirma niya nga na totoo ang hinala ko. Abogado ang 2 dumating sa ospital. Binayaran siya upang manatiling tikom ang bibig niya sa tunay na nangyari. Subalit sinabi niya sa akin na totoo lahat ng kwento niya kay nanay. Hindi nga lamang siya makatanggi dahil sa banta ng 2 abogado. Oras na maisapubliko ang eksistensya ng nilalang ay sisirain ng mga ito ang buhay niya. Nagtaka siya nang malaman niyang nung sa akin mangyari yun ay wala namang nagbayad kila nanay at tatay. Tapos pinaalalahanan ko siya. 11 taong gulang pa lang ako noon. Nasa edad pa kung saan malikot pa ang imahinasyon. Kaya kung sino man ang tumatakip sa eksistensya ng mga halimaw, naisip niya, sino maniniwala sa batang katulad ko? Kumpara sa kaibigan ng pamangkin kong profesional at nasa top 10 ng licensure exam nila, may kredibilidad siya kumpara sa batang ako. Hindi na nahanap pa ang pamangkin ko at 2 pa niyang kaibigan. Namatay na lahat-lahat sila nanay at tatay ay hindi na muli silang nasilayan. Ang ate at bayaw ko naman ay tinanggap na ang nangyari pero ang hiling lang sana nila bago sila mamatay ay mailagak sa maayos na libingan ng panganay nila. Naging matalik na kaibigan ko naman ang kaibigan ng pamangkin kong si Leo na katulad ko tila ba kinaawaan ng nilalang. Sa hinuha namin, kaya hindi kami nito inatake o kinain dahil sa inakala nitong sinasamba namin siya. Dahil napaluhod at napayuko ako sa takot, si Leo naman ay subsubang mukha sa lupa. At ang impormasyong yan ang magliligtas sa anak ko sa susunod kong kwento. Hindi rin tuloy namin maiwasang maisip na hindi kaya isang uri ng Diyos ang nilalang na yon. At may isa pang tanong ang bumabagabag sa amin ni Leo. Kung ilang nilalang ba ang meron sa aming nayon?